At una po sa ating mga balita, Pangulong Aquino tiniyak ang mga pakinabang na matatamo ng Pilipinas at ng buong sambayanan sa kanyang pagdalo sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Inihag ito ng Pangulo sa kanyang departure statement bago tumulak kagabi patungong Switzerland. Ayon sa Pangulo, kabilang dito ang muling pagdagsa ng pamumuhunan sa bansa na lilikha ng trabaho para sa maraming Pilipino. Si Rocky Ignacio nag-uulat ng live mula sa Palasyo ng Malacanang. Rocky, magandang hapon. Yes, maraming salamat Kirby. Mula nga sa dating taguring na Sickman of Asia, isang bago at masiglang Pilipinas ang ipipresenta ni Pangulo Aquino sa World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Samantala, tiniyak pa rin ni Pangulo Aquino na malaking benepisyo pa rin ang ihahatid ng kanyang pagbisita sa naturang bansa. Tiniyak ni Pangulo Aquino ang pagtaas pa ng kumpiyansa ng pamumuhunan sa Pilipinas kaugnay ng kanyang pagdalo sa taunang World Economic Forum sa Davos, Switzerland. Tumulak ang Pangulo patungong Davos upang ilatag ang makabuluhang reforma na ipinatupad para sa pagpapatatag ng economic fundamentals ng bansa. Nag-imbentahe kasi ng Pilipinas ang pag-arangkada ng ekonomiya sa kabila ng global economic slowdown. Bibigyan mukha natin ang magagandang balitang nasasagap nila mula sa mga banyagang telebisyon at pahayagan at ipapaliwanag kung paano natin napapaarangkada ang ekonomiya bunsod ng tuwid na pamamahala. Napapanood nga po ang pagtungo natin sa Switzerland. Sa nararanasan pong paghina ng ekonomiya sa ilang bahagi ng Europa, sasamantalahin natin ang bawat sandali upang hikayatin silang mamuhunan sa Pilipinas at tumaya sa angking sipag, husay at pagkamalikain ng Pilipino. Gayun din, buong sigasig natin ipakikilala ang ating bansa bilang napakaganda at kaaya-ayang lugar na talaga namang babalik-balik ng mga turista. Ang tao ng pulong ay dinadaluhan ng mga kinatawan ng pamumuhunan mula sa mayayamang bansa sa mundo. Kaya mahalagaan niya sa kanila na marinig ang paraan kung paano napanumbalik ng Pilipinas ang sigla matapos taguri ang Sickman of Asia. Ilalatag din natin sa ating mga pakikipagpulong sa mga pinuno ng ibang bansa ang ating karanasan kung paano napapanumbalik ng mga makabuluhang programa at proyekto ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno. Ibabahagi natin sa kanila ang kwento ng walang patid nating pag-arangkada at pambihirang paglago ng ating ekonomiya. Mula sa 7.1% na pag-angat ng ating GDP nitong third quarter, ang pangalawang pinakamataas sa buong Asia, hanggang sa paglakas ng piso at pagbaba ng interes sa ating pagutang. Mula sa walang humpay na pagbasag sa all-time high record ng Philippine Stock Exchange Index, hanggang sa patuloy na pagdagsa ng pamumuhunan sa ating bayan. Bukod sa pagpapakilala sa bagong Pilipinas, titiyakin din ng Pangulo na kilalanin ang kakayahan ng bansa na maging katuwang sa pagresolba ng mabagal na usad ng ekonomiya sa mundo. Makikiisa tayo sa pagpapanday ng mga solusyon sa ating mga suliranin na may implikasyon sa hinaharap ng rehiyon nang hindi kinakailangan bumiyahe sa bawat isang bansa. Ipapakita natin, maaasahan tayong kabalikat sa anumang larangan, lalong-lalo na sa pagtataguyod ng pag-unlad na sumasaklaw sa kapakanan ng mas nakakarami sa halip ng interes ng iilan lamang. Tungkulin natin makiambag sa pagpapabuti ng kalagayan ng pandaigdigang ekonomiya. Ang mga problemang buwabagabag sa isang panig ng daigdig ay siya ring mga suliraning pinapasan ng lahat. Sa makatwid, nakasalalay sa tibay ng mga individual na nasyon, hindi lamang ang tatag na kinabibilangan nilang rehiyon, kundi maging ang estabilidad at kinabukasan ng buong mundo. Samantala, hindi makakaligtaan ng Pangulo na silipin ang kalagayan ng mga Pilipino sa Switzerland upang ipaabot ang mabubuting bunga dala ng matuwid na daan. Ito kasi ang unang pagkakataon na bumisita ang Pangulo sa naturang bansa. Malinaw po, sa pagtitipon ng mga bansa, hindi nasaling pusa ang mga Pilipino. Nakikita na po ng mundo na ibang-iba na ang Pilipinas at nakaantabay sila sa bawat makasaysayang pagunlad na ating naisa sa katuparan. Makakaasa ang bawat Juan at Juan de la Cruz. Kapakanan lamang nila ang sinusulong natin sa ating sa ibang bayan. Kinabukasan nila ang ating pinapagyaman sa tuwid na daan.
49 million ang inilaang pondo sa biyahe ni Pangulong Aquino sa Switzerland. Pero pagtiyak ng palasyo, magiging sulit ang naturang pondo dahil malaking benepisyo ang iuwi nito para sa Pilipinas. Samantala sa ginanap na press briefing ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, sinabi nito na posibleng dumating na si Pangulong Aquino sa Switzerland dahil inaasahan darating ito 1:00 ng hapon oras dito sa Pilipinas. At yan po ang ating pag-uulat mula dito sa Palasyo ng Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon ng Bayan.